سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Today we are the group 3 and we are the reporter today. Okay, before we proceed to our discussion, let me introduce my name. I am Hadia Yaqub Zakaria, and our assigned topic is all about the primary sources of Sharia. Okay, so specifically, my topic is all about the Quran as a source of Sharia. Okay, so as you can remember, the discussion na kung saan diniscuss ko doon sa naunang video na na-send ka dito sa GCS, yung 4 sources of Sharia, no? Okay, balikan lang natin ng konti. The 4 sources of Sharia is, we have primary and secondary sources. Okay, so in primary sources, we have Quran and Sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And we have secondary sources. We have Ijma and Qiyas. Okay, so yun. So yun yung 4 na sources ng Sharia. Okay, so now, pasukan na natin ang ating topic, which is the Quran as a source of Sharia. Okay, let's our topic is Quran as a source of law. Okay, Quran is the first and fundamental sources of Islamic law. Okay, then all we know that the Quran is the direct words of Allah subhanahu wa ta'ala that revealed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam through Jibril alayhi salam, no? Okay, si Jibril alayhi salam ang nag-reveal ng Quran sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, yung Sharia, the Sharia or Quran, it is a first and fundamental sources of Islamic law. Gaya ng sabi ko last meeting is Sharia or Quran, it is a first and highest sources of Sharia, no? So it is Quran, it is provide guidance concerning worship, morality, family life, business and transactions, justice, leadership, and social responsibilities. So lahat ng yan is nasa Quran, no? Kasi kapag sinabi nating Sharia, no, it is a guide, it is a way of life, no, na kung saan meron tayong mga sources na dapat hindi tayo nagbibigay ng mga hatol, nagbibigay ng basta-bastang hatol sa pagitan ng mga tao kung hindi natin nakukuha sa Quran. Kasi Quran is, alam natin na nandyan na lahat mga nangyari at hindi pa nangyayari dito sa mundo. Allahu a'lam. Okay, so Sharia is the divine guidance and principle that govern the life of Muslim. Okay, gaya ng sinabi ko kanina. Okay, so what is Quran? So yun yung sinabi ko kanina, it is a word of Allah subhanahu wa ta'ala. It is a book of Allah subhanahu wa ta'ala na nilibig sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ni Jibril alaihi salam. Okay, so now, ano yung dalil sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surat Al-Isra, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Indeed, this Quran is guide to that which is most suitable. Okay, so in the revelation is meron tayong tinatawag na wahi, no? Alam niyan. Okay, ito yung message na nanggaling sa Allah subhanahu wa ta'ala na nireveal sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, meron tayong tinatawag na guidance or hidayah. It is a direction towards what is right and good. Okay, so
Now, let us proceed to the Quran as a guidance and mercy. Okay. Ano ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surat An-Nahl, and we have not revealed to you the book except for you to make clear to them that wherein they have differed, and as a guidance and mercy of people who believe. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa malapit nitong kahulugan, at hindi namin ipinahayag sa inyo ang aklat maliban upang ipaliwanag mo sa kanila ang tungkol sa kanilang hindi pagkakasundo at bilang patnubay at awa para sa mga taong naniniwala. Okay, so dito sa aya na ito, ipinapakita na ang Quran ay nagbibigay ng guidance, okay, kaya patnubay, paglilinaw kapag may mga pagkakaiba o hindi pagkakasundo ang mga tao. Hindi lamang ito na ipapakita kung ano ang tama or mali, kundi nagbibigay rin ito ng mga gabay or guidance sa pamumuhay natin na mga tao. Paano tayo mamuhay dito sa mundo ng maayos? Okay. Ang Quran ay tinatawag din itong rahmah. Okay, bakit? Dahil ito ay dahil sa pagsunod sa mga gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nagdadala ng kabutihan sa tao. Okay. Halimbawa, kapag hindi natin alam kung ano yung tama, so bumalik tayo sa Quran. Kasi isa ang Quran sa pangunahing gabay at dapat nating balikan. Kasi ito yung nagbibigay ng totoong hatol dito sa mundo. Okay. Now, okay, Quran as a guidance for humanity. Okay, ano ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. The month of Ramadan is that in which was revealed the Quran, a guidance for the people and clear proofs of guidance and creation. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa malapit nitong kahulugan, ang buwan ng Ramadan, ang buwan kung kailan ipinahayag ang Quran bilang patnubay para sa mga tao na may malinaw na mga katibayan ng patnubay at pananampalataya or pamantayan para sa pagitan ng katotohanan at kamalian. So, ibig sabihin, Quran, it is huda. Okay, like what I said earlier, Quran, it is a huda, guidance. Ibig sabihin, ito yung patnubay na ipinapakita nito na ang tao ay pinapakita sa mga tao na ang katotohanan, ang tamang landas. Okay, pinapakita ng Quran ang tamang landas. Okay. Okay, ang Quran ay tinatawag din siyang Furqan, na kung saan nangangahulugan ito na pamantayan na naghihiwalay sa katotohanan at kamalian. Okay. Okay. Now let us proceed to the Quran is the word of Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, ano ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? And it was not possible for the Quran to be produced by other than Allah, but it is confirmation of what was before it and detailed explanation for the scripture, about which there is no doubt from the Lord of the world. Okay, yun ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, sa pinakamalapit nitong kahulugan, at hindi maaaring ang Quran na ito ang ginawa ng iba bukod kay Allah subhanahu wa ta'ala, bagkus ito ay nagpapatunay sa mga nauna rito at nagbigay ng detalyadong pagpapaliwanag sa kasulatan, walang pag-aalinlangan dito mula sa
Panginoon ng mundo. Okay. So, ibig sabihin, pinapahiwatig sa ayan na ito or sa Quran na ang Quran ay hindi gawa ng tao. Kundi ang Quran ay gawa ng Allah ng Subhanahu wa Ta'ala at mismong salita niya ang nilalaman nito. Dahil dito ang mga pinakamahalagang foundation of Islamic guidance at Islamic law. Because it is direct words of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. The Quran was revealed in Arabic. Okay, anong sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? Indeed, we have sent it down as Arabic Quran that you might understand. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Okay? Sa malapit nitong kahulugan, tunay na ipinahayag namin ito bilang isang Quran sa wikang Arabic upang kayo ay magkaunawaan. So, ibig sabihin, ang Quran ay pinahayag sa wikang Arabic or sa language na Arabic at mahalaga na pag-aralan natin ang Arabic dahil maraming mga malalim na kahulugan at mga salita na expression ng Quran na maaring hindi natin maipahayag o maipaliwanag or maitranslate. So, kailangan mahalaga na mag-aaral tayo ng wikang Arabic para mas maintindihan natin, makaintindi ng Arabic at para mas maintindihan natin ang Quran ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalo ito mahalaga sa pag-aaral ng legal verses dahil ang isang salita or grammatical structure ay maaaring magkaroon ng epekto sa pag-unawa natin sa ruling in Islam. Okay, kasi alam naman natin na ang Quran is kahit mga words lang, nagkamali lang ang pagbasa mo is maaring mapalitan ang kanyang meaning. So, mahalaga na intindihin natin yung Arabic na language. Okay. The Quran guides to what is most suitable. Okay. Ano ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Okay. Indeed, this Quran guides to which is most suitable and gives good tendings to the believers who do righteous deeds that they will have a great reward. So ang Quran ay nagturo sa tao patungo sa pinakamatuwid at magandang daan at pinakamabuting paraan ng pamumuhay natin dito sa mundo. Kasama dito ang ating personal behavior, ating pakikisalamuha sa ibang tao, morality, family life, at economic dealings, at iba pang mga aspect ng buhay natin dito sa mundo. Okay, so hindi lamang sinasabi ng Quran kung ano yung bawal, at ano yung hindi natin dapat gawin kasi tinuruan tayo or tinuturuan din tayo nito kung paano tayo mamuhay ng mabuti at makatarungan dito sa mundo. Kaya napaka-importante ng Quran na ito. Okay. The Quran as a first source of Islamic law. Okay. Ano ang dalil? Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, O you who have believed, obey Allah and obey the messenger and those in authority among you, and if you disagree over anything, refer it to Allah and the messenger. If you should believe in Allah and the last day, that is the base and based in result. Okay, so ibig sabihin,
Ito ay mahalaga sa Islamic law dahil sinasabi nito na kapag may disagreement tungkol sa isang bagay, halimbawa yung mayroong hindi maganda sa pagitan ng dalawang tao, so dapat tayong bumalik sa Quran, bumalik tayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at sa kanyang sugo, at ang kasi doon natin mahahanap yung sagot at para hindi tayo magkaroon ng hindi magandang pagitan sa ating kasama. Okay, ang pagsunod sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nangangahulugan na para din natin pagsunod sa kanyang mga utos at matatagpuan sa Quran, na ang pagsunod naman sa messenger or ang sugo ay kinabibilangan ng pagsunod sa kanyang sunnah or the hadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, so for example, kapag may mga legal or religious issues, ang Quran at ang Sunnah ang pangunahing sources na dapat nating balikan. Gaya ng sinabi ko kanina. Okay. The beginning of revelation and the importance of knowledge. Okay. Ano ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ano ang dalil nito sa Quran? Okay. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. اقرأ وربك الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Okay, so dito ang aya na ito, ito yung kabilang sa mga unang ipinahayag kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan makikita rito na ang malaking halaga ng knowledge, reading, writing, and learning sa Islam, na kung saan napakahalaga nito bilang tao na nandito sa mundo. Okay. So, mahalaga ito sa Islamic law dahil kailangan natin ng sapat na kaalaman upang maunawaan ng tama ang Quran at ang mga legal principles nito. Okay, so bago natin maunawaan at mai-apply ang Islamic law, kailangan muna natin magkaroon ng tamang kaalaman patungkol sa Islam at especially sa Quran ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at saka Sunnah ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, let us proceed to the completion of the religion. Okay, ano ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang dalil natin sa completion of the religion? Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'amati wa raditu lakum al-Islam dina. Okay, this day I have perfect to you your religion and completed my favor upon you and have approved you Islam as a religion. Okay, di ba alam natin yung behind this aya na kung saan ito yung pagkumpleto sa Islam, na kung saan pinapakita ng aya na ito na ang Islam ay kompleto bilang relihiyon natin ng mga Muslim at ang mga pangunahing gabay at prinsipyo ng Islam ay bahagi ng ipinahayag na revelation. Okay, ang Islam ay isang kompletong relihiyon na kung saan ang Quran ay nananatiling pangunahing gabay natin or gabay ng Islam sa pananampalataya at pamumuhay ng tao dito sa mundo. Okay, so ganun, yun yung ibig sabihin, yun yung napapaloob sa completion of religion. Okay. Now, let us proceed to the legal verses in the Quran. Okay. Ang Quran ay may aya at direktang tumatalakay sa mga legal matters, habang ang ibang aya naman ay nagbibigay ng general principles na ginagamit sa pagbuo at pag-unawa ng Islamic rulings. Okay, may mga traditional classification na kumulang 200 legal verses tulad ng area of law,
Okay, as according to our research, meron tayong traditional classification na humigit kumulang 200 legal verses. Okay, sa family inheritance law is meron 70 verses, and obligation and construct 70 verses, criminal law 30 verses, and procedure 20 verses, and other matters 10 verses. So napakahalaga ng Quran kasi ito yung nagbibigay guide sa atin, yung mga rulings na kailangan natin. Halimbawa sa Quran, mayroong mga aya tungkol sa marriage, at tungkol sa divorce, inheritance, construct, debts, trade, justice, at criminal matters, na kung saan ang bilang around 200 ay isang traditional classification lamang. So maaaring magkaiba ang bilang ng depende ito sa scholar at paraan ng pag-classify ng mga legal verses ng ating mga scholar. Okay, development of Islamic law in Medina. Okay, so kayo na yung bahalang magpalawak nito, no? Okay, after the Hijrah to Medina, the Muslim live as a organized community. Therefore, Quranic guidance address various social and legal matters such as construct and obligation, family and inheritance, offenses and punishment, social justice, governance, relations between communities. Okay, pagkatapos daw ng Hijrah patungong Madina, naging mas organisado ang mga Muslim sa community. Dahil dito, maraming mga revelation ang tumatalakay sa mga social at legal matters. Kabilang dito ang mga construct at obligation ng bawat tao, family at inheritance, offenses at punishment, and social justice, at marami pang iba. So, sa Madina, hindi lamang personal worship ang kailangan ang gabay or gabayan. Kailangan din ng magkaroon ng principles para sa pamilya, ekonomiya, justice at community governance para mas maayos ang takbo ng buhay ng mga tao. Okay, so justice in measurement and trade, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Isra, at tuparin nyo ang tamang sukat kapag kayo ay sumusukat, at timbangin ninyo gamit ang makatarungang timbangan. Iyan ay higit na mabuti at pinakamainam sa kahihinatnan. Okay, so dito alam natin yung behind the yung kwento patungkol dito, no? So yung pagbaba ng aya na ito, na kung saan sa aya na ito yung ang pinapahiwatig dito yung honesty and fairness sa business. Yung business transaction na dapat maging honest tayo bilang business owner. Na dapat wag natin dayain yung seller, or wag nating dayain ng seller, at wag din tayo mandaya ng mga buyer. Kasi sa quantity or weight ng produkto is hindi dapat natin yan magadayain, kasi yun ay hindi ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, pati na rin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, now let us proceed to the areas regulated by the Quran. Okay, nakikita natin na maraming bahagi ng buhay ang ginagabayan ng Quran, at ito, una is sa family. So, sa family, may guidance tungkol sa marriage, divorce, responsibility ng parents, at inheritance. So, meron yan mga dalil sa Quran. Okay, sa economic matters, may mga principle tungkol sa trade, constructs, debts, measurement, at pagtupad sa obligation. Okay, criminal justice, may guidance tungkol sa wrongdoing, accountability, justice, and punishment. Okay,
Number 4 is social relation. Social relation, ito yung tinuturuan tayo ng Quran na maging makatarungan, respetuhin ang iba at tumulong sa society at magtaguyod ng mabuti. Okay, so sa number 5, governance, may mga principle tungkol sa justice, responsibility at maayos na pamamahala. Okay, it's simple that pinapakita dito na ang Quran, it is a guidance, hindi lamang para sa mosque or personal worship, kundi pati na rin sa family, gaya ng sinasabi ko kanina. Okay, protection and respect for human life. Okay, isa sa pinakamahalagang layunin ng Islamic law ay mga pagtaguy ng justice, mercy, welfare, and protection from harm. Okay, kabilang sa mga prinsipyo nito yung paggalang sa buhay ng tao at proteksyonan sa pamilya at vulnerable people. Pagbabawal sa injustice at oppression, katarungan at pakikitungo sa iba. Protection sa poverty, rights at paggalang sa parents at sa family relationship. Okay. Assalamualaikum everyone. My name is Zurjana Yasmin Puti. Ito po yung continuation of the group 3. So, ang topic ko po is legal verses. If sa Arabic naman po is Ayat al-Ahkam. Ito ay tungkol sa mga talata sa Quran na naglalaman ng mga batas, utos at gabay na dapat sundin ng mga Muslim sa kanilang buhay. So, what is Ayat al-Ahkam? When we say ayah, ito po ay verses o talata. Al-Ahkam is mga rulings o batas. Kaya ang Ayat al-Ahkam ay mga talata ng Quran na may kaugnay sa Islamic rulings o batas. Ang Ayat al-Ahkam ay literal na nangangahulugang verses of rulings o mga talata na naglalaman ng batas at kautusan. For example, as-salah, as-sawm, az-zakah, at iba pa. So, hindi po ibig sabihin na lahat ng detalye ng isang ruling ay nasa Quran mismo. Kailangan ng supporting hadith. Kasi mahalaga po ang source ng hadith dahil ipinapaliwanag or ini-explain at ipinapakita nito kung paano isinasagawa ang maraming utos ng Quran. So, why are Ayat al-Ahkam important? Bakit po ito mahalaga? Mahalaga po ang Ayat al-Ahkam dahil nagbibigay ito ng gabay sa ating mga ginagawa bilang Muslim. Hindi lamang po ito tungkol sa pagsamba, kundi pati sa family life, negosyo, justice, at pakikitungo sa ibang tao. So, ito po yung main categories of legal verses. May iba't ibang categories po tayo. Ang Ayat al-Ahkam ay hindi lamang tungkol sa pagsamba tulad ng salah, as-sawm, az-zakah, al-hajj. Malawak po ang sakop nito. Kasama po dito ang ibadat, muamalat, family law, judicial and criminal matters, and social and ethical matters. Ibig sabihin, ang Quran po ay nagbibigay ng guidance hindi lamang sa ating relationship with Allah, kundi pati na rin kung paano po tayo mamuhay ng maayos at makatarungan kasama ang ibang tao. So, magbibigay po ako ng example tungkol sa Ayat al-Ahkam. Ang aya niya. First is as-salah. Wa aqimus salah. Establish prayer. So, yun po, nag-command ang Allah. Ang verse ay nagbibigay ng command na establish, which is obligasyon po na magsala tayo. Pero hindi po ito binigay ang details kung paano tayo magsala. Kaya kailangan ng supporting hadith. Sinabi po ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sallu kama ra'aytumuni usalli. Pray as you have seen me praying. So, sa Quran, makikita po natin ang command na obligatory po sa atin na magsala. Pero kung tatanungin natin kung paano ang
exact kung paano magsala, hindi po sapat na verse lang po ang ating tignan. Kailangan natin ng supporting hadith, which is in-explain mismo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung paano siya nagpipray. Second is as-sawm. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. O who you believe, fasting has been prescribed for you. So, ang fasting po ay obligatory sa lahat ng Muslim. Pero may purpose din po ito, la'allakum tattaqun. Ano ang takwa? Ang takwa po ay ang pagiging conscious kay Allah at pagsunod sa kanyang commands. Hindi po ibig sabihin na gutom ka sa buong araw. Ang fasting po ay training para maging mas obedient at conscious ka kay Allah. So, kailangan po ng supporting hadith. Sinabi po ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man sama Ramadan imanan, faith, wahtisaban, seeking reward, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." His previous sin will be forgiven. So, makikita po natin ang fasting ay hindi lamang physical act. Ang purpose po nito is magkaroon tayo ng takwa. At sa hadith, sinabi po ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang taong nagfa-fasting during Ramadan with faith and seeking Allah's reward ay makakatanggap ng forgiveness. So, marami po akong isinulat na mga example tungkol sa ayat al-ahkam pero hindi ko na po ito i-explain. Pero isasend ko din po sa ating GC. Ibang example is ang zakah, an-nikah, marriage, divorce, at talaq, trade, riba, at debt. Sa Arabic is ad-dain. And inheritance, al-mirath sa Arabic. Justice and testimony. So, yan po yung mga example na sinabi ko tungkol sa ayat al-ahkam. So, how scholars understand legal verses? Paano nalalaman ng mga ulama natin kung ano ang ruling o batas na makukuha mula sa isang verse ng Quran? Hindi po sapat na like basahin lang ang translation tapos sabihin, ito pala ang ibig sabihin ng aya. So, ito na lang ang ruling or batas. Kailangan pag-aralan ng maingat ang verse at gamitin ng iba't ibang sources at principles. Hindi po basta nagbabasa ang ulama natin or ang mga scholars ng isang verse at gumagawa agad ng ruling. May methodology sila. Una is tinitignan nila ang exact Arabic wording ng verse at ang context nito. Pagkatapos is tinitignan nila ang ibang related verses sa Quran at ang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapos, gumagamit sila ng prinsipo ng usul al-fiqh para malaman kung paano dapat i-interpret at i-apply ang text, kung applicable ba siya or isaalang-alang ang ijma' at qiyas. Kaya ang pagkuha ng Islamic ruling ay nangangailangan ng knowledge at systematic methodology. Hindi po to simpleng personal interpretation. So, hindi po lahat ng nakikita natin sa isang verse ay dapat agad gawing ruling. Kailangan itong pag-aralan gamit ang Quran, Sunnah, Arabic, context, at proper principle of Islam. So, yun na lang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. My name is Farouz Ace Abdullah and I would like to discuss my assigned topic, types of ruling derived from the Quran. Islamic scholars commonly classified human action into 5 categories or ahkam. The first one is wajib or faradu,
uh, mandub or mustahab, mubah, makruh, and haram. So, ang wajib is an obligatory act, is something that Muslim must perform. A person who perform it is rewarded, while deliberately leaving it without a valid excuse is sinful. So, ibig sabihin nito, ang wajib is obligatory. Kailangan natin gawin. So, as a Muslim, pag sinabing wajib is kailangan natin itong gawin dahil pag ginawa natin to is bibigyan tayo ng gantimpala ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pag ito naman ay hindi natin ginawa is or hindi natin ginawa ng wala tayong valid reason is magkakaroon tayo ng kasalanan. Isa sa mga wajib na dapat natin gawin is yung aqimus salata wa atuz zakah, yung establish prayer and give zakah. Yung pagsagawa ng pagsasala ng 5 times a day is obligatory sa lahat ng Muslims. And yung pagbibigay ng zakah sa mga tamok, pag umabot na sa nakarot sa tamok ng ka sa nisab na di mapakay din kas kaning kaangyansa, zakah. Pangalawa is mandub o mustahab. Recommended. Recommended action is something that Muslims are encouraged to do it, but it is not obligatory. A person is rewarded for doing it. So, ang mandub is nihikayat or nagawin ito ng mga Muslims, pero hindi ito siya obligatory. Pag ang isang Muslim ay ginawa niya ito is mabibigyan siya ng reward or pahala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, fastabiqul khairat. So, compete with one another in doing goods. Yung pagsasagawa ng mga bagay na maganda. Ang pagsasagawa ng mga bagay na maganda is sadaqah. Pero, hindi ito siya obligatory. Pangatlo is yung mubah, permissible. A permissible act is something that Islamic law allows. So, ang mubah is tinatanggap siya na gawin sa Islamic laws. Ang isang tao na gagawa nito or hindi niya gagawin ang isang bagay na to is hindi siya obligatory, hindi rin siya haram. So, ang pang-apat sa ruling derived from the Quran is makruh. A dislike act is something that Islamic law discourage Muslim from doing it, and avoiding it is rewarded, while doing it is generally not considered sinful in the same as committing something haram. So, ibig sabihin, ang makruh, pag ang Islamic law is hindi hinihikayat ng sa Islam na gawin ng mga Muslim ang bagay na makruh. Ang pag-iwas sa makruh na gawain is may reward. So, pag ginawa mo naman ito is hindi naman siya considered as hindi siya considered na katulad ng kasalanan sa pagsagawa ng haram. So, panglima sa ruling of Islamic laws is yung haram, prohibited. Prohibited action is something that Allah and His Messenger have forbidden. A Muslim must avoid it. So, ang haram na gawain, ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang alipin at sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam is mahigpit nilang pinagbabawal ang mga haram deeds. So, ang mga Muslim ay dapat nilang iwasan yung mga gawain na haram. Isa sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na iwasan na haram na gawain is sinabi niya sa Quran, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. So, do not go near zina. Indeed, it is an immoral act and an evil way. So, ibig sabihin, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala is ang pagsisina is haram.
ito ay hindi katanggap-tanggap na gawain dahil ito ay gawain ng mga syaitan. So ang mga rules na ito, itong 5 rules is ito yung guide sa mga tao or sa mga Muslims sa kanilang mga gawain sa pang-araw-araw na buhay, dahil nakakatulong ito para malaman nila kung ano yung dapat nilang gawin, kung ano at ang dapat nilang iwasan.